Dapat bang araw-arawin si Mrs. para mabuntis? Oh, yan ang topic natin ngayon. Hindi kasi, eto kauwi ko lang kabayan ha. So, may naging pasyente kasi ako sa laboratory kanina. Okay, second to the last patient na siya mismo ang nagdala ng specimen niya sa lab. Okay, unknowingly, na yung pasyente biglang nagpakilala. Hi, I'm Mrs. Ganito, ganyan. Isa siyang Moroccan national. And the profession is infertility specialist. Isa siyang OB-GYN kabayan. Oh, nung sinabi niyang ganun, marami ng tanong na dumapo sa isip ko. Sabi niya, can I sit here? Yes, no problem. Because, kasi gusto kitang kausapin. So habang nag-aantay siya sa kanyang resulta kabayan, nagtanong-tanong na ang lolo mo regarding dyan nga sa gusto kong itanong sa kanya. Di nagtanong-tanong ako, alam nyo ba? Kaya nga sinabi ko nung una, huwag nyong araw-arawin si Mrs. pag gusto nyong mabuntis yan. The practical, yung way, normal way, is 2 to 3 times a week. Kabayan, ginawa mong araw-araw, 3 times a day ka. Sabi niya, pagpahingahin nyo din, okay? Ang mga lalaki, sa totoo lang, meron diyang gumagawa. Kailangan daw araw-arawin yan para mabuntis ka. Kabayan, kailan mo ba dapat gawin yung paglabing-labing sa inyong asawa para mabuntis? Diba? Napakagandang tanong yan sa isang OBGYN na infertility specialist. Ang sabi niya sa akin, you know, you are the very talkative person. First talkative person who spoke to me. Okay? And asks more question about anything under OBGYN. So, tinanong ko siya. Hindi daw kasi gusto ko lang, na-curious lang ba ako? Diba? Siyempre, English speaking yun. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, kailan ba dapat ang pinakamabisang paglabing-labing para mabuntis ang isang babae? Ang sabi niya, this is the way. Kaya sa unang sabi niya, yung normal way supposedly is 2 to 3 times a week. Kabayan ha, pakinggan mo. Ikaw Brad ha, wag yung panay bira ka ng bira dyan. At ito ang pinaka the best time para maglabing-labing sa inyong mga misis para mabuntis. Kung kayo naman mga misis, alam nyo na kayo ay nasa regular pattern ng menstruation, okay, alam nyo kung kailan darating. During the first, day ng menstruation nyo, 14 days prior niyan, yan yung fertile kayong mga babae. Yan yung mga maiinit na ulo ng mga babae. Nag-i-start na yan kasi mainit na ang katawan ng mga yan. Sabi niya, nararamdaman ng mga kababaihan yan, yung pang 7th day, okay? Yung naninigas na inyong mga bubitas, okay? Ano na yan, tumatayog na yan, ang sabi niya. Tapos nakakaramdam na kayo ng pananakit left or right dyan sa may puson nyo. According to OBGYN po ha, correct me if I'm wrong kung ano yung sinabi niya. So ayun, tinanong ko rin, paano kung irregular menstruation? Sabi niya, kailangan nilang i-correct yan. Kasi mahirap talaga yan, matsambahan. Hirap, kailangan magpaalaga ka sa isang OBGYN para alam nila kung kailan ka nagre-release ng egg. So kabayan, may sinabi niya sa akin na pwedeng inumin ng mga kababaihan. Actually, hindi ko pa kasi buong nabasa yung journal kaya hindi ko pa maibigay ngayon. Regarding sa menstrual disorder and hormonal parameters. Kumbaga, regarding sa PCOS. Okay? Yung PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. May sinabi po siya dyan. Which is, nung sinearch ko, oo nga, may journal. So, ngayon, preliminary lang ito. Bukas ko na i-vlog yan. Which is magandang topic, kabayan. Kung ikaw irregular, meron kang nodules, meron kang mga dyan sa loob ng inyong mattress. At to, maganda tong isang studies na ito. Okay? So, ang punteriya ko lang dito, kabayan, kailan yung time ng paglabing-labing nyo ni Mrs. para mabuntis. Alam mo na yan guys ha. Brad, ikaw sinasabi ko sa'yo ha. Pagpahingahin mo daw yan si Mrs. Huwag mong araw-arawin. Ikaw naman Mrs. Baka ikaw naman ang may gusto pag araw-araw. 2 to 3 times a week lang kabayan ha. Okay? Bye-bye.